Ano ba yan, Marquez naman kasi? Dahan-dahan lang, masakit. Paano hindi magiging masakit? Tignan mo naman yung nangyari sa mukha mo. Puro pasa ka na naman. Marquez, tigilan mo na nga yan. Dami-dami mo na laging kaaway. Hindi naman ako yung nagsimula eh. Sila yung nagsisimula eh. Ako, sila nagsisimula at pinatulan mo naman kasi. Abay, sumusobra na sila eh. Hayaan mo sila, wag mo na silang patulan. Ano ba, Marquez? Tignan mo, puro pasa ka na. Tinaya ko naman sila eh. Ba't ba ako tinulungan? Kaya na ko, Diyos ko dahil. Marquez, tignan mo yung pagmumukha mo, pati sabi mo sa akin, kaya mo. Tignan mo nga yung mukha mo, puro pasa na. Parang ilang beses na yan, pangatlong beses na yan, Marquez. Buti na lagi ako nandito. Para tulungan ka. Ikaw concern ka sa akin na. Siyempre naman, kaibigan kita kaya maging concern talaga ako sa'yo. Dahan-dahan lang. Diyos ko dahil ka, Marquez. Ang ano naman na itong mga sugat mo. Tama na, masakit. Hoy, ikaw, Marquez, sino ba yung babae na yun? Yung nung kaaway sa'yo na nakaraan? Tignan mo, puro kalmot yung pagmumukha mo. Puro kasi nasa bunutan. Buti na lang tumating ako. Ayun, nasampal ko din siya. Kainis naman yung babae na yun. Wala yun. Yun yung babae nagkakagusto sa akin eh. Yung habol sa akin. Ba't ka namang hinahabol ng babae na yun? Porket may gusto lang sa'yo, hinahabol-habol ka. At hayaan mo na nga yung babae na yun, huwag mo nang papalapitin yun sa'yo, nagigil ako sa pagmumukha, no? Tignan mo itong pagmumukha mo. Kala mo naman kasi lalakas itong kapapayat mong tao. Masusunod ha, mag-ingat-ingat ka mamaya, hindi mo kilala yung mga nakakalaban mo. Di naman nila ako kaya ng 1v1 lang eh. Diyos ko dahil Marquez, di mo kaya ng 1v1, tignan mo nga yung nangyari sa pagmumukha Ilan mo. ba sila? Puro 4 kapasa. sila eh. O ayun nga, 4 nga sila, o di ba? Kasi ko lang mag-isa. Hello? Tita? Sige po, papunta na po ako dyan. Hoy, Marquez, kapito mo na nga to. Wait lang. Uuwi muna ako. Ikaw na magtuloy nito ha. Ikaw na mag-ano dyan sa sarili mo. Uuwi muna. Diyos ko! Oh my God! Ano ba naman ginawa mo? Arnel, ano ba? Bakit ka dyan umihi? Alam mo, kahit kailan napaka-perwisyo mo talaga, wala ka nang ginawa sa pamamahay na to, kundi puro mga hinang gidiri ako sa'yo. Uy, ano ba yan? Ano ba yan? Wala ka nang ginawa kundi perwisyo yan, pati pag-ihi mo dyan, hindi mo man lang ayusin yan? Sana tumawag ka man lang! Grabe ka! Nasaan ba yung Sir? Sir! Ay, madam, sorry po, may nagawa. Ay, ano to? Oh, kadiri. My God! Sir, hindi mo ba nakikita yan? Eh, madam, kasi galing ako sa taas. Pasensya na, naglilinis din po kasi ako. Sorry po. O ngayon, anong gusto mong gawin ko? Ako maglilinis yan? Sir, ano ka ba rito sa pamamahay na to? Di ba katulong ka? Opo. Obligasyon mong tingnan yan! Opo, madam, ito na po. Maglilinis ako. Kukunin ko lang po yung map. Tita, sorry. Ngayon lang po ako nakauwi. Ano? Ano, Aldrin? Total, nandito ka naman, ikaw na maglinis niyan, ha? Ayoko na makikita yan, ha? At saka pwede ba, pagkatapos mong kuskusin, alkoholan mo, nang sa ganun, hindi mabaho! Opo, tita. Perwisyo! Tayo talaga, perwisyo talaga kayo, ha? Kayo, total, sinabihan ka na naman, ikaw na maglinisin. Ang dami ko pang ginagawa sa taas. Alam mo, sobrang abala kayong dalawa. Ikaw na bahala dyan, ha? Ayusin mo yan po. Ano yung binili ni madam? Yun ang gawin mo. Hindi, talaga sa hindi gino ka. Tito, ano ba kasi nangyari sa'yo? Bakit kasi ito ko umihi? Sorry. Wait lang, Tito. Kuha lang ako ng paninis. Sa bakit sa'yo mga gamit? Wait lang, Tito. Sorry. Okay lang, Tito. Huwag ka na mag-sorry. Wait lang, papalitan kita ng damit. Asa ba kasi? Sorry. Ang sama ugali mo, Mel. Ang sama ugali mo.
Tao po! Tao po! Sandali! Eto na! Ano ba kasi yun? Ay, hello. Siya, di pa pasok ang init Halika, eh. pasok tayo, mainit dyan. Halika dito ka. Oh, ano yun? Ano kailangan mo? Baka sakali lang kung nandito ba si Aldrin. Si Aldrin, bakit? Bakit may nap si Aldrin? Babalik ko lang yung cellphone niya. Naiwan kasi kanina sa sa kariton Yung nakita kami. Bakit ba kasi nasa iyo yung phone ni Aldrin? Ano hinihiram mo? Wala ka bang phone? So, bilhan na lang kita ng phone. Anong unit ba gusto mo? Sir, ano yan? Ay, madam, hinahanap po kasi si Aldrin. Magandang araw po. Ano naman maganda sa araw? At ano kailangan mo kay Aldrin? Yung cellphone po kasi ni Aldrin, naiwan niya kanina Nung nakita kami sa tambayan. Akin na nga yung cellphone. Siguro lalaki ka ni Aldrin, no? Kasi ba't nasa'yo to? O baka naman pineperahan mo pamangking ko? Ha? At saka pwede ba sa susunod, huwag ka nang papasok dito nang wala akong pahintulot. Magkakaintindihan ba tayo? Oh, ano pa ginagawa mo? Umalis ka na. Alis! Oo. Ayan. Tito, malinis ka na. Tito kasi, dapat nagsabi ka kapag ka naiihi ka para hindi ka nagkakalap dito. Tignan mo, pinagalitan ka tuloy ni Tita Mel, tsaka ako napagpalinis pa. Pasensya na. Tita, okay lang yun. Huwag ka na... Basta magsasabi ka na lang lagi pagka alam mo naiihi ka, ha? Hoy, Aldrin! Ikaw talaga napakalandi mo, no? Siguro pag umaalis ka ng bahay, wala kang inatupag kundi kalandian. Ano po sinasabi? Huwag ka na magsinungaling! Pumunta rito yung lalaki mo! Isa sa lalaki mo! Alam mo, hindi ko to papalagpasin. Ngayon din, tatawag ako sa tatay mo, ha? At ipapaalam ko yung mga pinagagawa mong kalandian. Ha? Tita, ano po ba sinasabi niyo? Wala... Hay nako, Aldrin. Kahit ano pang palusot mo, hindi mo na maitatago sa akin. Eto, oh. Nakita mo to? Tita, ba't pa tinasa niyo yung cellphone ko? Tita, akin na po yung cellphone. Hindi! Ako magtatago nito. At mula ngayon, hindi mo makukuha sa akin yung cellphone na to. Intindihan mo ba? Tita, akin na yung phone ko. Phone ko yan Regalo sa akin yan ni Daddy. Bakit kailangan mong kunin? Tita, akin na. Kailangan ko yan sa school, Tita. Akin na. Kailangan mo to sa school mo? Talaga lang, ha? For sure, hindi ka naman nag-schooling eh. Huwag na nga tayo maglokohan. Ang ginagawa mo ngayon, puro panlalalaki. Ha? Kaya ang gagawin ko, hindi mo na to makakapit ang cellphone mo para hindi ka na makapanglalaki. At ipapaalam ko to sa tatay mo para hindi ka napadala ng pera. Tita, huwag naman, Tita. Mel! Mel! Tita, magkala sa Tita. Wala naman akong ginagawa sa bahay. Lahat naman ang gusto ng tatay, binibigay natin sa kanya. Tsaka na sa ika mo. Masama yung talaga ugali niyan si Mel. Pati ito na yung gamit ko kinuha pa. Hayaan mo na yun. Tito, ano po ako? Hayaan na po natin si Tita. Mahalaga ngayon magkasama pa rin tayo. Oh, Ken, kumusta? Oh my God. Ano? Nakulong ka? Nakulong ka na dahil sa droga? Oo. Kawawa ka naman. Ganito na lang, mag-iingat ka na lang dyan at sige, ipaparating ko na lang kay Aldrin at kay Arnel yung mga nangyari sa'yo. Oo. Sige, basta mag-iingat ka dyan. Alagaan mo sarili mo at ako na bahala po kay Aldrin at kay Arnel. Alagaan ko na lang sila habang nakakulong ka dyan. Sige.
Bye. Ay, buti na lang. Buti na lang at yung mga pinapadala mo sa akin, Kel, ay hindi ko binibigay sa anak mo. Kasi kung hindi, kawawa naman ako. Kawawang Arnel at kawawang Aldrin. Oh, hanggang ngayon ba naman nagdadrama pa rin kayo dyan? By the way, Aldrin, Arnel, tumawag pala yung kapatid mo, si Kel. At alam mo ba, nabalitaan ko ngayong araw na to, ha? Nakakulong si Kel. Bakit? Eh, nagtutulak pala doon sa Saudi ng pinagbabawal na gamot. Oh, ano nangyari sa kanya? Eh, di nakakulong. Ewan ko ba naman dyan sa kapatid mo? Sa bagay, may pinagmanahan. Ay, ako kulong si Kel. Tita, Tulungan mo, Mel. Tulungan mo si Kel. tita, to po ba yung sinasabi nyo? Totoo na ako lang si tatay? Bingi ka ba? Bakla ka na nga, bingi ka pa. Oo, nakakulong ang tatay mo. At mula ngayon, titigil ka na sa pag-aaral. Tita, bakit po? Bakit? Bakit? May pera pa ba ako matatanggap? Wala na, di ba? At ang kapalit nun, ha? Tandaan mo, magiging alipin ka na rito sa pamamahay na to. Tita. Mel. Tita, please, huwag mo po ako patitigil sa pag-aaral. Please, tita. Ayoko pa maging alipin dito, tita. Mel, wag mong gawin to sa amin. Mel, maawa ka sa amin, Mel. Tita, please, huwag po. At bakit hindi? Nga pala. Kakain pa pala kayo, no? So, ganito na lang. Sa loob na isang araw, kakain kayo na isang beses. Pero mababawasan nga lang. At si sir na lang ang magpapakain sa'yo. Sila magbibigay ng pagkain nyo. Hindi kayo ang kukuha. Tita, kailangan niya po kumain ng 3 beses sa isang araw. Pati umiinom pa po siya ng mga gamot. Tita, bakit niyo po kami kailangan ganituin? Hay nako. Basta mula ngayon, ako ang masusunod. At mula ngayon, wala na ring gamot. Magtipid kayo. Mula ngayon, wala nang iinom ng gamot. Alagaan mo na rin siya mabuti. At saka Aldrin, ha? Nagkakaintindihan tayo. Mula ngayon, isa ka nang alipin. Hindi ka na pamangkin ng may-ari ng bahay na to. Ang init naman. Magtatapon ako ng basura. Uy, Aldrin! Oh, ang ginagawa mo dito, Marquez? Bakit? Pinibisita ka lang, yaya mo ba? Bakit ang ginagawa mo dito? Baka makita ka ng tita ko pagkagalitan ako noon. Di yan, di naman tayo makikita eh. Ano yung cellphone mo? Nakuha mo ba? Ayun na nga eh. Hindi niya nga binigay sa akin yung cellphone ko eh. Oh, cellphone mo yun. Ba't di mo bibigay? Hindi ko nga alam eh. Ginrounded niya ako sa cellphone. Kaya natakot ako. Ba't ano kasi ginagawa mo dito? Baka makita tayo ng dito, ha? Di yan. Ginibisita ka lang eh. Kasi naman yung... Tita mo ba yun? Oo, tita ko yun. Kasi naman yung tita mo napakasungit. Oo nga eh. Kaya tignan mo din mo na aking ugali noon. Umalis ka na. Bilisan mo na umalis ka na. Baka Yan, sasama sa akin ta. Oh, Tsaka- ano naman? Marcus, please, huwag ka na maraming tanong. Ano ba? Ba, ito ka sa akin. Bigan mo ako eh. Eh, ganito kasi yun eh. Pinatigil na ako ng tito ko sa pag-aaral. Tapos ngayon, gagawin niya na akong alipin. Tapos yung tatay ko nakakulong pa sa Saudi dahil sa droga. Kaya ngayon, hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Gagawin niya na akong alipin sa bahay namin eh. Kaya please lang, Marquis. Baka makita ka pa dito ng tita ko, pagalitan pa tayo ng dalawa. Grabe naman pala talaga kasama ugali niyang tsahin niya. Hindi natitis niya yun. Marquis, hindi lang yun. Pinagmamalapitan pa kami ng tita ko. Pero yun mo, pakakainin kami ng 1 beses sa isang araw.
Tapos hindi pa bibigyan ng gamot yung tito ko. Eh may sakit yung tito ko, Marquis. Grabe yung pag-uugali ng tita ko. Kaya please lang, Marquis, umalis ka na. Baka makita ka pa nun. Baka tayong dalawa pati malintikan pa. Eh ano? Paano ba kita matutulungan, Aldrin? Eh, syempre, dami mo na tulong sa akin eh. Syempre, tulungan din kita. Tulungan lang tayo, di ba? Ayun nga, Marquis, hindi ko nga rin alam kung anong gagawin mong tulong sa akin eh. Marquis, may cellphone ka ba dala? Oo naman. Karam nga ako. Oh, may tatawagan lang ako saglit. Ayaw sumagot. Ayaw pa rin sumagot. Tawagan mo lang. Marquis, ayaw niya talagang sumagot eh. Text mo na lang kaya. Text mo na lang. Sige, wait lang. Marquis, ito na na-text ko na yung kaibigan ni Titong Attorney. Marquis, balitaan mo ko ha pagka sumagot yan ha. Tapos ikwento mo na lang din kung ano yung mga nasabi ko sa iyo ngayon. Please lang, Marquis ha. Tulungan mo ako, Marquis. Tulungan mo ako. Mauna bahala. muna ako sa iyo ha. Baka kasi makita tayo ni Tita dito pagkagalitan na ako. Sige, Saglit tulungan na. kita. Mag-ingat ka. Oh, ikaw din, Marquis. Madam! Madam! Hoy, Kanina sa baba, galing ako, di ba? Nakita ko na naman si Aldrin, may kasama na namang lalaki. Bigla nga siya hinila, nagmamadali. yan talagang si Aldrin na yan. Hindi talaga siya sumusunod sa akin. Makikita niya mamaya. Humanda siya sa akin. Oo nga, madam eh. Pero, kanina yung lalaki na kasama niya, parang siya yung nagpunta dito, yung nagbalik ng cellphone. Hindi ka jowa niya na yun? Sayang naman, cute pa man din, bet ko. Ikaw isa ka rin eh, malandi ka rin eh. Sorry, madam. Pero, tingnan mo, bibigyan ko ng leksyon ng Aldrin. Ang malandi kung pamangking bakla. At saan ka naman ang galing? Tita, nagtapon lang po ako ng basura sa baba. Nagtapon ng basura o nakikipagharutan ka na naman sa lalaking nagdala ng cellphone dito? Tita, ano po sinasabi niyo? Nagtapon lang po talaga ako ng basura sa baba. Di ba po inutusan niyo po ako kanina? Napakasinungaling mo! Napakasinungaling mo talaga! Paglukoy mo? Ha? Ito pa? Ako pa talaga! Tita, wala naman po ako ginagawa. Nagtapon lang po talaga ako ng basura. Pwede ba? Sinabi na sa akin ni Sir! Huwag ka na magkahila pa! Sinungaling mo! Opo, tita. Totoo po yung sinasabi niyo. Binisita po ako ng kaibigan ko. Kasi nagtataka na po siya, di po ako pumapasok sa school. Ano po bang mali doon? Anong mali? Tanga ka ba? Siyempre, baka mamaya pineperahan ka doon. No? Nag-iisip ka ba? Sa bagay, boba ka! Bobang bakla! Tita, anong pinaperahan? Eh di ba nga po, hindi niyo nga po ako binibigyan ng pera? Lahat ko nang pinapadala ng tatay na pera sa galing sa Saudi. Nasa inyo lang, di ba? Paano pa ako mahuhutot ng pera doon? Eh, piso nga po, di niyo po ako mabigyan. Tonta! Sumasagot ka pa? Aray, Ha? tita, di ba Sinasagot na ka ako, pa? tita? Ang sakit. Ha? Nasasaktan na ako, tita. Kapasabi? Aldrin! Aldrin! Tito! Aldrin! Ano sino? Tito, ano yung sinyo? Ito mo yan sa inyo, bakit kaya ka nagkapakit sa lupa? Aldrin! Nagugutom ako. Iyak mo na yan! Nagugutom ako. Mapagkain. Tito, nagsabi ka na lang, hindi ka na nagpumilit na bumaba. Tignan mo na nangyari sa'yo. Bakit pati ang baho ng higaan mo? Tignan mo na tumika na hindi ka pa nagsabi. Sorry, adumi ako. Tito, Pwede ba, Aldrin? Linisin mo na yan. At ayokong maamoy na napaka-about nang gigigil na naman ako. Tito.
Kasi nagugutom ako. Sige, Tito, huwag po kita ng pagkain. Pero Nagugutom ako, Aldrin. ito bago pa muna, ipapaliguan ko muna kayo. Linilisin ko muna kayo. Tara na. Tito, tara ka na dito. Tama. Dito naman. Ba't nagsabi ka po sa akin? Maglilinti ka na naman tayo nito kay tita eh. Pasensya na. Tito, lilinisan na kita. Awa naman si Aldrin. Kailangan ko siyang tulungan. Kailangan ko gumawa ng paraan para maligtas ko siya sa malupit niyang tita. Hello, friend. O friend, paano ba yan? Yung pinapagawa ko sa'yo, ha? At yung mga kailangan mong documents, papadala ko na lang. Oo. At huwag ka mag-alala. Akong bahala sa payment mo. Sisiguraduhin kong magiging masaya ka. O sige, asahan ko yan, ha? Thank you, friend. Sige, tahan, Tito. Wait lang. Ayan. Ayan, Tito, ha. Malinis ka na. Pagka alam mong nadudumi ka at naiihi ka, magsasabi ka sa akin, Tito, ha. Para di na tayo mapapagalitan ni Tita. Gugutom ako, Aldrin. Nagugutom ako. Sige, Tito. Wait lang, dito ka lang. Kukuha lang kita ng pagkain mo, ha. Tigil lang ako doon sa may, natin, kusina kung meron tayong mga kain. Alam mo naman na lagi tayo pinagtitipidan ni Tita, eh. Dito ka lang, Tito, ha. Si Tito ng pagkain. O bakit? Alam mo naman malinaw na malinaw sinabi ni Madam, di ba? Magtipid kayo. Gusto mo bang malintik ka na naman doon? Sir, ito lang, biskuit lang naman eh. Ba't kailangan ipagdamot niyo pa? Kahit isa lang, hindi na ako kakain. Sa tito ko na lang. Kailangan niya rin kasi uminom ng gamot, sir. O sige na basta isa lang ha, isa lang at hindi ka nakakain. Oh, tito, ito kumain ka na. Ito lang yung nakuha ko eh. Nakita kasi ako ni sir eh. Tito, Salamat, Aldrin. tito, kain ka na. Dapat mas marami pa tong tinapay na makukuha ko. Hindi ako naabutan ni sir eh. Tito, dahan-dahan baka mahirinan ka ha. Sa mga tumatawag. Si Aldrin? Napakatigas ng Aray, ulo mo. tita, aray, aray. Napakatigas ng ulo mo. Di ba sinabi ko sa'yo, walang kukuha ng pagkain hanggat wala ako sinasabi? Tita, nagugutom po kasi si Tito kaya ako kumuha ng pagkain. Aldrin, di ba naman nagkaintindihan ba naman tayo na si Sarah magbibigay ng pagkain sa inyo? Pero bakit nagnanakaw ka ng pagkain sa kusina? Tita, isang biscuit lang po yung kinuha ko para kumakain lang si Tito. Bakit ka niyo pa kaya bigay yun? Talaga sinusuway mo ako? Sinasagad mo pasensya ko? Mel, bakit ka magalit na galit sa amin? Ano bang ginawa namin sa'yo? Arnel, stroke ka lang. Hindi nawawala yung memorya mo. Hindi mo ba alam hanggang ngayon, Arnel, kung bakit ako nagagalit sa'yo? Hindi mo ba alam kung bakit galit na galit ako sa inyong dalawang bakla kayo? Arnel, dahil sa'yo nawalan ako ng asawa at anak. Nang dahil dyan sa pesting pagdadrive mo sa kagustuhan mong puntahan yung tatay niyang hayop na yan! Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko! Hindi mo alam kung anong nararanasan ko gabi-gabi! Umiiyak ako nang dahil sa napagawa nila, Arnel!
sasabihin mo sa akin, anong ginawa mo? Anong ginawa nyo? Naging miserable ang buhay ko nang dahil sa inyo. Mel, hindi ko naman sinasadya yun eh. Patawarin mo na ako. Arnel, walang kapatawaran yung ginawa mo sa akin. Walang kapatawaran. Dahil hanggang ngayon nagdudusa ako. Hanggang ngayon nararamdaman ko yung sakit. Sa akin dito, bakit galit na galit sa'yo? Kaya mo ba ako sa inyo ginagawang masama? Oo, wala kang ginagawa masama. Pero nang dahil sa galit ko dyan sa tatay mo, damay-damay na to, Aldrin. At wala akong pakialam sa nararamdaman nyo! Mas intindihin ko yung nararamdaman ko! Kaya mula ngayon, magdusa kayo. Kung ano yung sakit nararamdaman ko, pues, danasin nyo at pagdusahan nyo rin! Mel! Mel! Pang-aapi, masakit na nararanasan. Iyong mararamdaman mula pa sa loob ng tahanan. Madam, Dahilan yun po pala yung kwento ng buhay ninyo kung bakit galit na galit kayo doon sa dalawa. Oo, sir. At ngayon alam mo na kung anong pinaguhugutan ng galit ko. Siguro naman malinaw sa iyo lahat. Sir, alam ko naman pagkakatiwalaan kita. Gusto ko, yung ibibigay ko sa yung mga documents, dalhin mo dun sa kaibigan ko. At siguraduhin mo madadala mo ito lahat. Ang problema ko lang ngayon, kung paano ko mapapapirma si Arnel. Pero, madali lang yan. Ako na bahala. Sige po, madam. Akong bahala dyan. Sige. Napatawagan si Aldrin. Bagong number niya yung palang text Hello, Aldrin? Hello? Hindi po ito si Aldrin. Kaibigan po ako ni Aldrin. Sino po ito? Si Atty. Joe dito eh. Ito kasi yung ginamit niyang pan-text sa akin. Asa si Aldrin? Ganun ba? Marami kasing gusto sabihin sa inyo si Aldrin eh. Marami siyang gustong ipasabi para sa inyo eh. Ganun ba? Sige, ganito na lang. Ma-message ko sa'yo yung address ko. Magkita tayo sa bahay ko. Sige po. Ibabalita ko na din kay Aldrin. Okay, sige. Salamat, ha? Sige. Kanya tayo na. Tao po. Ikaw ba yung kaibigan ni Aldrin? Opo. Paano ba sisimulan? Ganito po kasi yung nangyari. Ito po yung gusto iparating para sa inyo ni Aldrin. Si Aldrin po kasi minamaltrato po sa kanila nung tiyahin nila eh. Yung papa po nila nasa Saudi. Ang masama dyan nakulong po dahil sa droga. Kaya hindi na nakapagpadala ng pera para kay Aldrin. Kaya ang ginawa naman ng tiyahin nila minamaltrato si Aldrin. Ginawang alipin. Hindi na pinag-aral. Tapos kung kumain isang beses lang sa isang araw. Tapos yung tito pa nila na stroke. Hindi binibigyan ng gamot. Siyempre gusto ko lang din makatulong doon sa kaibigan ko Totoo ba lahat yan? Yun ang sasabi sa akin ni Aldrin mukhang totoo naman. Pero, si Ken? Nakulong dahil sa droga? Parang hindi naman kapanipaniwala niyan. Kilala ko yung taong yun. Baka napagbintangan lang o nasangkot lang siya. Pero, aalamin ko, ha? Pero si Arnel hindi na pinapainom ng gamot? At pinagtigil pa ng pag-aaral si Aldrin? Napakawalang puso talaga yun ni Mel. Alam kong matagal lang galit si Mel kay Arnel dahil sa aksidente. Pero walang kinalaman si Arnel doon. Alam ko yun. Ganito na lang ha. Gumawa tayo ng plano para matulungan na magtita. Tutulungan mo ako. Ha? Kukontakin na lang kita kung ano yung magiging plano natin. Sige, walang problema. Salamat ha. Sige, una na ako. Kontakin mo na lang ako. Sige, salamat.
Oh, sir. Bigyan mo to sa kaibigan ko. Lahat ng papeles na yan. At may bibigay siya sa yung papeles na kailangan papirmahin si Arnel. Maliwanag, sir, ha? Klaro? Yes, madam. Saan ba yung office na kakilala ni madam? Wala pa mo din ng payo. Init-init. Uy! Uy! Di ba familiar ka sa akin? Ikaw ba yung kaibigan ba ni Aldrin? Oo ikaw ba yung ano? Yung namamasukan doon sa kanila? Ako nga. Ako yung namamasukan sa kanila. Sabi na eh. Sabi ko parang nakita ko yung mukha mo eh. Talaga ba? Naalala mo pa pala ako. Siyempre naman. Yun. Ay, anong ginagawa mo dito? Wala, lalakad-lakad lang dito. Okay. Ikaw anong ginagawa mo dito? Ano yan? Ano to? Inutusan kasi ako ni madam. Mga papeles ata ito. Mga titulo ng bahay, mga ari-arian. Meron daw kasing kailangan papirmahan. At saka may pinapupuntahan pa nga si madam. Hindi ko nga makita yung pupuntahan kong office daw na kakilala niya. Kailangan ko daw kuhanin pa ibang papers doon eh. Ganun ba? Sino naman yung na yun, kaibigan ni madam mo? Hindi ko siya noon kilala pa eh. Lapit mo naman masyado. Grabe ka, no? Ganito lang talaga ako. Sanay ka na. Grabe ka naman makapag-usap. Ang lapit. Siyempre. Ano ba yung mga dokumento na kukunin mo? May pinapakuha pa kasi dahil mga papeles daw yun na kailangan naming papirmahan sa tito ni Aldrin. Ayun. Tito. Ganun ba? Oo. Nalapit mo naman masyado. Hindi ko napansin. Pugi mo pala talaga. May gagawin ka ba? Wala naman. Gusto mo lakad-lakad muna tayo o kaya kunin mo na yung number ko. Sige ba, walang problema. Para, tawag-tawag tayo, di ba? Siguraduhin mo tatawag ka. Oo naman. Okay. Wala kang dalang cellphone eh. Ito pala, meron pala. Yan na. Sige na. Lagay mo nandito number mo. Ayan. Tawagan mo ako kaya i-message mo ako, ha? Tatawagan kita mamaya, ha? Sige, paano? Dito ka na ba? Dito na. Okay. Sige, ingat ka. May nakuha na ako maganda impormasyon eh. Oo. Galing dun sa nila. Sa namamasukan dun sa kanila kila Aldrin. Sabi sa akin may parang asikasuhin daw silang dokumento. Di ko alam, parang papapirmahin niya ata dun sa TUI nila eh. Oo. Sige. Arnel. Pirmahan mo to. Dito, ha? Dito sa side na to, ha? Ano yan, Mel? Diyos ko naman, magtatanong ka pa. Pumirma ka na lang, pwede ba? Pirma! Ayoko. Ayoko pumirma dyan. At bakit hindi? Bilisan mo. Pumirma ka! Bilis! Ayoko, Mel. Ayoko. Tigas talaga ng ulo mo, no? Ang hirap mong papirmahin. Pirma, bilis! Ayoko, Mel. Ano ba yan? Ano yung pinapirmahan mo, ha? Aldrin. Pwede ba, Aldrin? Huwag ka makialam dito, ha? Tatamaan ka sa akin. Bilis! Pirma na. Dala mo, napapagod na ako. Arnel, ano ba? Ayoko nga. Ayoko pirmahan yan. Okay. Ayaw mong pirmahan. Di ganito na lang. Gusto mo bang makita na wala ng buhay ang pamangkin mo? Mel, wag. Huwag ko gagawin yun. Huwag ko gagawin yun, Mel. Pwes, pumirma ka. Hindi. Bilis! Hindi ko pipirmahan yun. Hindi ko pipirmahan yun, Mel. Okay.
Tita! Gusto Aray! mo patayin ko na sa harapan mo? Ano? Papatayin ko to sa harapan mo. Pag di ka pumirma, ano? Pipirma ka o hindi? Pipirma ka o hindi? Sige na, bibirma na ako. Bibirma na ako. Bibirma na ako. Tito! Please, wag! Tito, please! Huwag ka pipirma, Tito! Pipirma rin naman pala dahil... Hindi ko natin alam kung ano nakalagay sa dokumento na yan eh! Aldrin, Ah, kailangan pumirma. Tito, please, wag! Ako na ba makawa ko sa inyo, Tito, please! Masasaktan ka, Aldrin. Sinasaktan ka nila. Okay na naman saktan ako araw-araw! Basta wag mo na pipirmahan yung dokumento na yan! Hindi ko ko alam kung pirmahan ano yun, Tito, Aldrin. please, please, wag! Sasaktan ka nila, Aldrin. Tito, okay lang! ang dami yung ate! Ang dami na! Pirma na bilis! Tito, please, wag! Please! Tito! Bilis! Tito, please! Wag! Aldrin. Ako lang isang sa'yo, wag mong pipirmahan yan! Tito! Hindi ka, Aldrin, ha? Tito, ano ba kasi yan? Ano ba kayo? Bilis! Kailangan pipirmahan pa! Tito! Tit! Okay. Sasaktan ka nila. Sasaktan ka niya. Tito, okay na naman na masaktan ako eh! Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Hindi ko na alam kung ano sa mga dokumento na yun. Bakit pipirmahan mo ka? Tama na yan. Di naman sa isang iglap maglalaho. Tama na yan, mga sa kalusugan mo eh. Sasaktan ka niya. Sakit mo. Tira, sakit lang. Nag-comment ka. Titignan ko muna yung pagkain kay Sir. Tawagin ko lang. Sakit ito ah. Ops! Eto na ang pagkain. Sir. Ito. Pagkain! Nagre-reklamo ka pa ba? O gusto mo sumbuko pa kay madam para malintikan pa kay lalo? Sige. Kakain namin. Eh, tatanggapin nyo naman pala eh. Siya, kainin nyo na. Baka masayang palalo yan. Buot at galing ang siyang naging simula. Makita dulo sa kapalit ng kanilang buwan. Pagkain mo ito. Sarapin, naubos na pag-usawa. Hindi ay hustisya sa hinaglis Masakit na nararanasan yung Ay! Akin na itong mga alahas na to. Akin na to. Aldrin. Kunin mo yung kahon din sa loob ng kwarto. Madaming alas yun. Benta mo. Ibigay mo ng pagkain at saka ng gamot ko. Opo, Tito. Kukunin ko po yung alas na sinasabi niyo pa sa akin. Ito bang mga alas ang hinahanap niyo? Akin na to. Well, ba't mo hawak yan? Akin na to. Hindi ito pag-aari. Ako na ang may-ari ng alahas na to. Well, akin yun, well. Kaya, Tito. Well, 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 Hindi mo sa yan eh. well. Tito.
Nakuha na ako impormasyon na Torny. Nasa lubong ko kasi si ano eh. Si Zara yata yun. Yung namamasukan sa kila Aldrin. Nakita ko may dalang dokumento eh. Ang pagkakasabi niya sa akin, parang para daw yun sa tiwi nila. Parang may pipirmahan, ganun. Di ko naman alam kung ano yun eh. Siguro may mas mga binabalak yun, panigurado. Malamang yan, may binabalak talaga sila. At sigurado din ako na ang nagdadala ng mga papeles ay yung katulong nila. May naisip ako. Abangan mo yung katulong nila paglabas ng bahay nila. Tapos ipalit mo sa mga dokumento nila yung ibibigay ko sa iyo. Kailangan ko makita kung ano yung mga dokumentong nilalabas nila sa bahay nila rin. Gawin mo lahat ha, at huwag ka magpapahuli. Kaya, Gagawin ko. para kay Aldrin. Para kay Aldrin. Sir, eto na. Sa wakas, napirmahan na rin to ni Arnel. Ingatan mo to dahil dito nakasalalay ang pagiging isa kong mayaman. Naiintindihan mo ba? Yes, madam. Doon po ulit yan sa pinapuntahan niyo po sa akin last time. Good. O sige na, malis ka na. Ay, madam. Ingat. Tagal naman nun. Gugutom na ako dito. Yun. Ubus din. Uy, Zar! Oh, ginagawa mo dito? Ikaw ha? Si Aldrin siguro pinupuntahan mo dito, no? Aldrin agad? Di ba pwedeng ikaw lang? Siyempre, ano pa bang dahilan? Hindi siyempre ikaw pupunta ako dito. Okay, anong ginagawa mo pala dito? Anong napunta ka dito? Bukod sa pagpunta sa akin. Siyempre, gusto kita makita eh. Alam mo na. Talaga ba? Ano ba yun? Ganda mo ngayon na. Puro ka pakilig. Ang galing-galing mo pakilig sa ganyan. Grabe ka. Alam mo yung mukha mo walang pinagbago nung nakaraan nagkita tayo. Maganda Porque pa din. wala lang si Aldrin, kaya ka nagkakaganyan. Pero, thank you. Siya nga pala. Para saan na naman yung kapit ng dokumento? Nautusan na naman ako ni Madam. Balikan ko ata yung pinunta ko last time. Nung na-meet din kita. Ganun ba? Wala naman akong gagawin. Gusto mo samahan na kita. Actually, tatanungin nga kita kung pwedeng samahan mo ulit ako. Paano yan? Tara na. Tara. Ay. Ay. Pero muna tayo. Oo nga, napagod din pagod ako. Ikaw ba naman kasi? Dami nating lakad ngayon. Puro lakad ginawa natin. Minimum naman. Nag-enjoy ka, ano? Siyempre naman, sinamahan mo naman ako, Ang init. Kaya nga eh. Bili ka muna ng soft drinks natin. Pinakta tindahan kanina? Oo, dyan lang. Malapit lang. O sige. Ano? Pero hindi, ako na lang. Ako na lang bibili. Tapos, hawakan mo na lang itong mga papeles na to at saka yung bag ko. Sigurado ka ba? Yes, babalik na lang ako ha. Hintayin mo. Sige. Ay. Oh. Wala naman daw silang soft drinks na tinda, nakakainis. Pero sabi nung tindera, meron daw doon sa isang tindahan. Kung gusto mo, samahan mo ako, doon na lang tayo. Yun nga yung problema eh. Napatawag ako ni mama eh. Nagmamadali. Kailangan ko na din mauna eh. Sorry, Zara. Yung gamit ko. Sorry, Pero- pero kailangan ko talaga mauna. Susunod na lang ulit ha. Okay. Babawi ako sa'yo ha. Sige, go. Bye-bye. Okay.
Nakuha ko na. Sa, iabot ko lang sa'yo. Nakuha ko na. Ito na yun eh. So, di ko maintindihan, di ko sure eh. Kasi English kasi. Sige, dadalhin ko na dyan. Dito, okay na ba tong kamay mo? Napakabait mo talagang bata, Aldrin. Alam mo, lahat ng kayamanan ko at ari-arian ko, iiwan ko lahat sa'yo. Tito, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Tayo na nga lang yung magtutulungan dito eh. Tsaka huwag mo lang isipin yun, Tito, makakasama pa yun sa kalusugan mo. Bayan, kasalita ka pa ng ganyan. Salamat sa'yo, Aldrin. Tito, walang anuman po yun. Ako nga dapat po magpasalamat sa inyo eh. Dahil kahit wala po si tatay dito sa Pilipinas, tinutulungan niyo po ako. Kahit po minamaltrato tayo ni tita, nagtutulungan pa rin po tayo. Maraming salamat po, Tito. Salamat din. Di tayo susuko ah. Kalaban tayo. Oo, Aldrin. Oo. Hello, my dear. Konti na lang. Mapapasakin na lahat ng kayamanan mo, Arnel. Ano ibig mong sabihin? Oh, bakit? Hindi mo ba alam? Di ba pumirma ka? Ibig sabihin, lahat ng kayamanan mo, mapapasakin na. Napakasama talaga na ugali mo, men. Napakasama mo. Totoo yun, tita. Napakasama ng ugali mo. Siguro kung nabubuhay yung mag-ama mo, hindi sila matutuwa sa mga pinagagawa mo. Dahil sagad sa buto ng kasamaan mo. Ouch! Sakit naman. Okay, sige, ganito na lang. Huwag kayo mag-alala. Bibigyan ko kayo ng konting pera para pag alis niyo rito at mangupahan kayo, may pambayad naman kayo. Kasi baka sabihin nyo naman, masama akong tao kaya nang iniisip nyo. Maligay dyan. May konsensya na. Men, maawa ka sa amin. Napakasama mo. Napakasama mo. Don't touch. Napakasama mong tao. Tito, tama na. Makasama to sa kalusugan mo eh. Tito. Wala kang awa. Wala kang awa sa amin. Ang drama nyo. Makasama ng ugali mo. Hi, Madam! Oh, sir! O ano, nabigay mo na ba lahat ng dokumento? Yes, Madam. Nabigyan ko na po doon sa dati ring pinapuntahan niyo sa akin. Very good, sir. O sige, tiyan ka lang. Malintis mo. Sir, may pagkain ka ba dyan? Nagutom na kasi kami ng tito ko eh. Ngayon na pa kami hindi kumakain. Kawawa naman kayo. Pero parang may natira pa ata ako ditong biskuit. Wait lang. Eto. Oh, ayan. Hay nako. Alam mo ba kanina, feeling ko magiging kami na ni Marquis kasi sinamahan niya ako kanina dun nga sa pinuntahan namin. Grabe, sobrang pogi, sobrang bango niya. Grabe. Ano, sir? Huwag mong idamay dito si Marquis. Huwag mong idamay dito yung kaibigan ko! Aray ko ha? Bakit? Inggit ka? Bakit? Ano bang meron sa'yo? Mas maganda naman ako sa'yo. So, ano yung na-expect mo? Ikaw ang magugustuhan ni Marquis? Mandiri ka naman sa sarili mo. Galit pa talaga sa'yo yan, sir. At kapal naman ang pagbumukha para pagsabihan ako ng ganyan. Tama na. Bakit ano ka pa dito, sir? Di ba katulong ka lang naman namin? Huwag naman kung idadamay dito yung kaibigan ko. Patulan. Patulan. Oo. Katulong nga lang ako dito pero malapit nang maging kami ni Marquis. Nagpalita pa kami ng number eh. Kaya mamatay ka dyan sa inggit. Hello?
Marquis! Ha? Nandiyan ka talaga sa baba? Pinunta mo talaga ako? Okay, sige. Pagbubusan ko kayo. Wait lang. Oh, hello, attorney. Ano? Ha? Anong walang laman? Attorney, sigurado ka ba? Hindi! Pinadala ko yan kay sir. Kompleto yan. Walang lapis, walang kulang. Anong pinagsasabi mo, attorney? Asin walang laman? Diyos ko. Oh, sige. Naku, sir, napakaboba mo talaga. Diyos ko. Sir! Sir! Hi, Zar! Marquis, ano ginagawa mo dito? Wala lang, gusto lang kita makita eh. Pasok. Oh, sino kayo? Nasaan yung madam mo? Madam! Sir! Ikaw talaga? Kahit kailan, ang tanga-tanga mo, ang baba-baba mo. Nasaan yung dokumento? Saan ba binigay? Ito ba ang hinahanap mo? At ano naman ginagawa mo rito? Arnel? Okay ka lang ba? Ha? Diyos ko, ano bang nangyayari sa inyo? Alam ko na lahat ng pinagagawa mo, Mel. Ang pang-aapi, pananakit, at ang pagpapatigil sa pag-aaral kay Aldrin. Lahat yun alam ko. At yung sapilitang pagpapapirma kay Arnel ng mga dokumento nang labag sa kanyang kalooban. Alam mo ba na under Article 286 ng Revised Penal Code ng Pilipinas, Mel, ang sapilitang pagpapapirma na may halong pananakit, pagbabanta sa isang tao, kinakasuhan kita ng grave coercion na may multang hindi hihigit sa 100,000 at maaari ka pang makulong ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. Wala akong alam sa sinasabi mo. At saka, inaalaga namin yan. Kaya, hindi ko alam yan. Hindi totoo yan. Sinungaling ka, men. Sinungaling ka. Pakasama ng ugali mo, tita. Napakasinungaling mo. Sinungaling ka. Bakit? Kung tutusin nga, kulang pa yung kayamanan mo. Pare pambayad sa mga bigating naramdaman ko. Tama na, Mel. Matagal nang patay ang asawa mo at napatunayan na sa batas na wala silang kinalaman. Kaya, wala ka nang dapat i-explain dito dahil nasa akin lahat ng ebidensya. Kaya, sa presinto ka na magpaliwanag. Sir? At isama mo na rin itong kasabwat niya dahil kakasuhan ko siya ng obstruction of justice sa pakikipagsabwatan at pakikipagtulungan kay Mel. Sandali! Arnel! Aldrin! Saan kang gagawin sa akin to? Wala lang mga api sa mo. At Aldrin, yung kaso ng papa mo sa ibang bansa, inaasikaso ko na. Hindi naman talaga siyang may kasalanan, napagbintangan lang siya. Salamat, Jody. Ako, alam mo, tutulungan kita para mag-therapy ka, para bumalik ka sa dati. Ha? Masensya na kung hindi na ako nakakapunta dito. Napaka-busy ko lang. Hindi ko tuloy alam yung mga nangyayari sa inyo. Pero huwag ka mag-alala. Okay na. Wala nang mananakit. Wala nang simil, ha? Marquez, maraming salamat. Punta ko sa iyong buhay ko. Hindi ko alam kung bakit ito pasasalamatan eh. Hindi ko alam kung paano ko makakapawi sa iyo. Sabi ko naman sa'yo, tutulungan kita, di ba? Ito, ginawa ko na ng paraan. Pero syempre, tinutulungan mo din ako eh. Syempre, tutulungan din kita. Yun ang kakahalaga sa akin, Aldrin. Maraming salamat talaga sa iyo, Marquez.